Mga brothers, nandito tayo ngayon sa Motorstar, Castillejo, Zambales branch para mag-review ng kanilang latest sports bike. Yan po ang Z250, no? So ito po ay isang sports bike na budget, no? So hindi na alam naman natin na hindi lahat ay makaka-afford ng mga Japanese brand or other brand dahil sobrang mamahal niyan. Nasa 100k yan pataas, samantalang ito is nasa 70,000 pesos lang. At marami nga naghintay nito sa ating YouTube channel and Facebook page. Kaya tara, wag na natin patagalin. Panatan na natin ang matinding intro. Like, pasukan mo. Okay. Drop the beat. Brothers on the Wheels, bago tayo magpatuloy, baka naman pwede nyong i-like ang ating episode kahit wag na kayong mag-subscribe. Pero syempre, mag-subscribe na rin kayo at i-click ang all notification bell. Meron na rin tayong Facebook page, like and follow nyo na rin at mag-join na rin kayo sa ating Facebook group para fully updated kayo sa mga parating nating motorcycle episode. Cheers! Okay mga brothers, ang motor na ito ay isang sports bike, no? Una na dyan yung sitting position niya o yung riding position na to naka-attack mode. So ibig sabihin mga brothers, nakayupo kayo dyan. At kung hindi kayo sanay sa ganitong style ng motorcycle o riding position, talaga sa umpisa mag-a-adjust kayo dito sa motor niya ito, lalong lalo na sa mga traffic at sa mga long ride. And also isa po itong full-paired motorcycle, no? So pairings po siya, no? Kahit saan ka magpunta, nakapalibot po ang pairings nitong motor nito for the aerodynamics niya, since ito ay naka-design for the cornering and high speed. Ayan, so ang color nito mga brothers is, I think this is a metallic blue. Correct nyo ako dyan kung hindi ako nagkakamali. And also bago yung kanyang decals. Pero ang pinaka main changes ng motor na ito is yung kanyang makina, no? Ginawa na ho 250 ng Motorstar. And marami nagsasabi na bakit hindi pa raw ginawang 6-speed. Pero para sa akin, okay na naman yung 5-speed, no? So masyado na tayong demanding sa kanyang price range, no? Kung hindi ginawang 6-speed, malay nyo naman sa panibagong version, ginawa na gagawin ng 6-speed ng Motorstar. Pero sa ngayon, at least salamat pa rin dahil ginawa ng 250 ng Motorstar. Dati kasi 200cc lang ito. Ayan. And I think naka-oil, and I think yung dati, hindi ako nagkakamali mga brothers, wala pa atang oil food yun, o meron na ba? Kasi ito na sinilip ko, meron siyang oil food, which is good thing, no? Magagamit natin sa long ride yan, so hindi basta-basta na aasa yung makina natin sa hangin. So may umiikot yung kanyang langis para ilamig noong oil food. Ayan, okay? So sa kanyang build quality, ayan, tapain natin yung kanyang fender. Kapain natin ang kanyang fairings mga brothers. At ang kanyang paint job dito, masasabi ko naman na maganda yung pagkaka-finish ng high gloss niya. Ayan. So buong motor naka high gloss ang kanyang fairings. Ayan. Magmula rito sa fender, head cowling, ayan, saka dito sa kanyang gilid, no? So napakaganda. And also ito nga yung sinasabi ko, yung bagong decals niya dahil bago rin ang kanyang makina. So ayos na ayos, no? So wala akong masabi dito. At saka na mismong nandito na rin sa kanyang top coat. Ayan. So hindi mo ito matatanggal mga brothers. Which is good, no? Kahit pagtagal hindi siya matutukla. Ayan. So meron ditong single overhead cam, which is isa ito sa mga pictures ng motor. And then may B-power dito and may sticker na star dito. Sports GPR Explorer 250 o sa in short Z250. Ayan. So dito sa harap mga brothers, isa ito sa mga nagustuhan ko sa motor na ito, yung harapan niya, no? Akala mo parang maibon na masungit. At saka yung pasok dito ng hangin, ang ganda. Makikita mo naman yung pinaka winglet niya rito.
napakaangas at matutulis ang edges. Ayan, nakita mo niya parang yung uso niya. Ito parang mata ito eh. So correct me if I'm wrong, ito ba yung kanyang daytime running lights mga brothers, and then ito yung headlight niya. Kasi hindi pa to activated, no? So wala itong battery. Ayan, so pero yung ilaw niya mga brothers, LED na yan, no? Isang projector at saka isang reverse LED. Ito ba yung tama dyan? Turns na tawag. Ayan, tulungan niyo ako dyan at least para magkaroon din ako ng knowledge, no? And also yung kanyang lente o lens ng headlight dito makapal din, and then may mga sign dito which is pumasa po yan sa quality control. Ayan, napakaganda. Magmula rito pataas. Ayan, ang ganda. No, so ito yung pinaka visor niya, nakokoveran yung pinaka gauge panel ng motor. So kahit maaraw makikita mo at visible pa rin. And also naka-allen bolts na rin ito. Ayan, dito po yung lagay ng side mirror niya mga brothers. Once na kinuha mo to, inactivate na, lalagay na po yung side mirror nila na natitiklop. Okay, so dapat pa tayo dito sa gilid. Ayan, makikita natin dito. Mamaya na tayo ikot dito para sa inspection natin ng malapitan. No? So ngayon, ikutan muna natin sa kanya. No? Etong tambucho niya, napakaganda rin ito dahil binalutan nila ng parang style na carbon fiber. No? Pero I think this is not a carbon fiber. No? Parang skin niya lang, no? To make a more sporty look. At saka maganda manunog yan. Tignan niyo yung sound check. Di ba? Solid. Kasi na-activate ko tong kasi na-review ko tong motor nito sa mga subscriber natin, na sound check natin siya. So, ang ganda ng tunog niya. So, kahit hindi ka na magpalit, ayos na ayos. Pero kung mas gusto mo pa ng mas malakas o mas more intense yung tunog, pwede ka magpalit kasi I think this is a slick-on muffler. Ayan. So, pag-ikot natin dito sa kabila, nakikita pa natin yung kanyang sporty taillight. Mamaya tingnan natin kung ayos ba ang pagkaka-build niyan. Okay. So yung upuan niya mga brothers, okay naman yung upholstery. Hindi naman na gano'n kapal, no? Tama lang naman. Pero yung foam niya talagang siksik. Masasabi ko na makapal. Ayan. And also pagka umupo na tayo sa bike para ma-check natin yung kanyang seat height. Ayan. So I'm only 5'4". Makikita nyo naman na lapat ng aking dalawang paa. Ayan. Lalo pa lalapat ito kung may angkas ako, no? Lalo na kung chicks. Alright. Ayan, pero ngayon po, I'm only 5'4", nakaboots ako. Abot na abot ko po yung seat height nitong Z250 na Motorstar. And kung mga 5'4 kayo, 5'5", ayan, 5'3", huwag kayo masyadong mag-worry kung kukunin nyo itong motor na ito dahil siguradong lapat na lapat. O I mean, titingkitin kayo rito, mga kalahati lang ng paa nyo. Ayan. So, ang ganda rin ng laro ng suspension dito sa harap at sa likod. Kahit di ko pa napapatakbo, pero ang ganda ng kanyang play. Ayan. Masasabi ko na ang ganda ito. Lalo na pag sa mga pakuba kong hindi maayos na kalsada. Maganda yung play niya. So, para ka lang nagsisiso dyan. And also, ang setup ng kanyang handlebars, mga brothers, naka-clip-on po ito. So, ibig sabihin ng clip-on, nakakapit po yan sa kanyang telescopic port or upside down port, which is ito nga ang suspension niyan, upside down port. And meron siyang turn radius na hindi naman kalakihan, tama lang, no? Since nakapiling sa motor, okay. Pagka mamanubra ka, ayan, inaano ko ngayon, medyo challenges. Ayan, I think magpapatula ka pa dito. And ito nga, tsaka yung sinasabi ko, yung kanyang riding position, naka-attack mode, meaning nakayuko kayo dito mga brothers. At saka pag tinapak mo yung footrest mo dito sa kambyuhan at footrest mo dito sa tapakan ng preno, talagang nakapapasok, no? Naka-racing mode ka dito, naka-attack mode ka. Ayan, so talagang nakayuko ka dito, which is good for the aerodynamics. Ayan, so pag ito talaga yung gamit mo, talagang mabilis ang takbo mo talaga lagi dito kasi nga may something to do yung mga brothers eh. Pag upright, tamang relax lang. Pag nakayuko na, talagang tamang attack mode ka. At saka pag lumuyuko ako, sakto yung dibdib ko dito sa tangke. Ayan, tapos meron pa siya dito ng tank guard para hindi magasgasan yung tangke mo kung meron kang belt na suot o mga susi, which is hindi ka na maglalagay. Pero kung maselan ka, pwede mo pang palitan to kung gusto mo yan. Ayan. So napakaganda ng riding position. Yan, isa pa. Dito pa. Ayan. Attack mode. So ang ganda ng aerodynamics nito. Kung naka full face ka all the way dito sa windshield mo,
papapunta yung hangin dito sa iyong helmet. So tara, ano na tayo? Alis na tayo. Tara, sarap po. Ngayon naman mga brothers, inspeksyonin na natin siya ng malapitan. Okay? Ayan. So dito mga brothers, makikita natin yung kanyang upside down port na kulay gold. Ayan, color gold. Ayan. So hindi naman to ganun kakapalan yung upside down port niya. Kumpara doon sa ibang nakita ko, I think mas malaki pa rin yung dimension ng Classic 250 ko kumpara dito sa USD ng Z250. But again, this is upside down port, so napakagandang suspension niya, no? Alam na mga sports rider yan, at yan ang hinahanap nila sa isang sports bike. At saka saan ka makakita, budget pero ganito yung suspension, no? Ang galing! Ang galing! So ayos na ayos. So what we have here is disc brake sa harap mga brothers, and also dual piston po ang kanyang caliper. Malapad yung disc brake niya. I don't know kung ilang millimeter ito, pero papalo ito, baka pumalo ito ng 300 millimeter yung dimension niya. And also meron tayong 17 inches dito na wheel mags, okay, na may 110 by 70. And also tubeless na rin ito mga brothers. Good thing, no? Tsaka yung quality ng kanyang gulong, masasabi ko na may pagka-soft compound na rin siya. So kung hindi ka naman maselan, pwede mo pa rin itong pudpurin habang nilolong mo pa lang, no? Pero kung wala kang tiwala sa brand nila, which is ito nga yung Mag Sports, palit ka ng mga Pirelli o Michelin, Dunlop, ayan, RIC yan. Magagandang performance na yan since isa itong sports bike. So napaka-importante ng gulong, lalong-lalo na sa mga ganitong series ng motor, okay? Fender niya mga brothers, okay hindi naman, so hindi naman din ganun ka-brittle. Pero masasabi ko meron siyang kunat, no? At meron din siyang konting rupok. So nandun siya, no? So quality hindi ganoon, no? Hindi talaga katulad sa mga ibang brand na nare-review natin. Pero okay na rin. Naka-allen box din yan, hindi talaga tinipid ng Motorstar, okay? At pagdating dito sa gilid, makikita natin yung kanyang turn signal lights na LED. So hindi pa nila ito kinabit since hindi pa ito activated, pero ganyan po yan. And sad to say, hindi po ito flexible, so ingat-ingat lang pag natabig natin, baka mabali ito o mabasag ang iyong wheels. Okay, so ako, ang gusto ko lang din dito, pagka binili nyo ito, lagyan nyo ng slider. I think sa mga page ng group o ng Motorstar sa Facebook, pwede na nilang malagyan ito ng slider kasi napaka-importante ng mga brand, kasi pag once na nag-slide kayo, yung slider lang yung mapupudpod. Nakita ko na yung video niya kung paano inubos sa kalsada, baka aware kayo dyan. And also pagdating dito mga brothers, meron din siyang belly pan. Ito nga sinasabi ko kanina, no? All the way hanggang dito sa bandang likuran na ng motor. So napakaganda ng kanyang belly pan. At the same time, kita mo pa rin yung kalahati ng makina dito. And good thing, kahit 5 speed lang siya, meron naman siyang kickstart, no? So kung sakaling magloko o masira yung battery mo sa daanan, makakatakbo ka pa. Kumpara sa Sigma na walang kickstart yun mga brothers. So saan ka? 6 speed o 5 speed na may kickstart. So nasa inyo na lang yan. And also kita mo pa rin dito yung lagayan ng iyong langis kung mag-sensor ka. So maglalagay ka lang dito ng imbudo ba yung tawag doon, no? Parang extension para hindi ka hirap, no? Ang kanyang chassis mga brothers, no, ang ganda, solid, kating pagkakapintura, and also yung pagkakayari ng hilang dito. I think parang katulad sa Yamaha na Delta frame chassis. So para lang hindi ko naman na-assume na katulad. Ito plastic ito mga brothers, and naka-allen bolts din. Ayan. So wala akong makita dito ordinaryong tornilyo, lahat naka-allen bolts. Ayan. Tapos meron siya dito USB outlet. Tingnan natin yan dito sa cockpit niya. Dito muna tayo sa baba. And also ang kanyang mga food pegs, no, aluminum na rin. Ayan, natitiklop dito sa rider at saka sa pillion. Ayos na ayos. Kung maitumba may motor, hindi siya mababali. Tsaka kahit huwag ka na magpalit, stylish na, ang ganda. Diba? Tapos ito nga tambucho niya, okay na okay din, parang aftermarket na. So kumaselang ka rin, papasa sa ito. Kanyang silingan, no, ordinary lang naman na aluminum, pero wala siyang style, no, ordinary silingan na. Pero good thing, ito is naka-monoshock na mga brothers sa likod. So hindi ko na makita kung hindi siya naka-linkage. At hindi ko rin makita kung adjustable siya. Ayan. So dito sa likod mga brothers, makikita na natin yung single caliper piston brake na dito. And also naka-disc itong plato niya, ganun din yung style sa harapan, no? So mas maliit yung dimension nito. So ganun naman yung disc brake sa likod, mostly maliliit talaga ang dimension. Okay, so meron tayong tire size dito mga brothers na 140 by 70. So yung laki ng gulong nito o yung size ng gulong nitong Z250 talagang pang big bike na. So talagang pag magpapalit ka ng performance tire, hindi ito bababa ng 4 wheel. Pero safe ka naman. So again, this is a tubeless
Ayan, 17 inches po na may kalakaran ng mags niya, no? I think nasa 3.5 pataas ito. Okay, so ang linis ng underneath dahil nga naka-monoshock siya, madaling linisin, madaling talikutin. And also may tar hugger siya dito. Yan, nakakonect na yan hanggang dito sa kanyang chain guide, which is good, no? Plastic po yan. So paglipat natin dito sa likod, mga brothers, nakikita na natin yung kanyang LED taillight na sports type. Yan, tapos may tulis pa rito, no? Ganda, tapos ito yung signal lights niya, LED rin. Ito medyo nabibend konti lang. Yan mga brothers. Ayan. So good thing, no? Lagayan ng plaka, and then meron siyang integrated light na dito, which is good thing. And meron siyang reflector. Yan, so dagdag safety. Lalo na pagkagabi. Ayan, maganda yung tread ng gulong. Ang straight tire, and also, ayan, makikita nyo naman na parang yung kanyang PSI nakatama na, sobrang tigas. Pero masasabi ko na may pagka-soft compound siya, which is good. Ano, di pa tayo sa kabilang side dito. Ayan. So yung kadena niya mga brothers is 34 na sinilip ko. 34 teeth and 520 na rin yung size ng kadena niya. So pang big bike na talaga. Ayan. So hindi ko alam kung ano yung size ng front sprocket, pero maglalaro lang yan sa 15. No, na tip, no? So kung yung mga may-ari na nakapagpalit o nalaman na yung stock nila, so pakitulungan naman tayo dyan na ilagay yung exact na tip ng sprocket itong CB50. So again, ito yung tapakan ng ating footrest dito. Ganda talaga ng foot pegs nila, no? Aluminum na may plastic, mayroon pa rito yung rubber. Yan, parehas po natitikit yan. Okay? Yung kanyang shifting, kahit no need ka na magpalit okay din talaga. So ang ganda, no? Nakatago. Kasi karamihan nakikita ko nakalabas pero ito nakatago dito sa likuran ng chassis, no? Mas maganda, no? Side stand, and also wala itong center stand mga brother dahil sa itong sports bike. So bibili ka ulit dito ng paddock stand para makapaglinis ka ng gulong, makapag-adjust, makapag-ayos ng gulong kung naglatang ka o makapag-minty na. Ayan. So the other side of the makina, ito kala ko nga long sing engine pero chinek ko hindi naman. Ayan. So hindi natin kita yung buong makina pero 250cc na po ito, no? Single overhead cam, dalawa yung valves niya. Okay, so may oil cooled po siya. Carburetor pa po ito na Euro 3. So hinihiling ng iba sa motor store na sana gawin na nga rin daw FI. Ayan, para no, extra power and extra efficiency pagdating sa fuel, no? Okay, lalo pa ngayon dahil ang sasakit na ng presyo ng gas natin ngayon. Ito yung susian mga brothers ng upuan. Ayan. So ito pa yung kabilang side ng gulong mga brothers. Ayan, kita niyo ba? Okay, so panitan nyo dito sa babaw para makita nyo yung kanyang manibela, no? So sa switches mga brothers, meron tayo ditong left and right. Yan. Ito yung horn, high beam and low beam, and looping may flasher siya at saka choke. Yan. Yung handle grips niya okay din sa akin. Parang style ko sa mga classic, no? Kasi pag-ayaw mag-stops pero malambot hawakan and makapit siya. Ito yung clutch, hindi ko mapiga dahil tinape nila. Ayan, so hindi natin masabi kung maganda yung play, pero okay naman yan as long nagyan mo na lang at adjust mo na maayos. Brake lever, sa front disc brake niya, okay naman din ang engagement. Napansin ko lang dito sa brake lever, parang manipis, no? So kung maselang ka, pwede mo palitan ng mga aftermarket. Pero hindi ko alam kung ano sukat dito. Okay? Lagayan na tayo ito ng side mirror, hindi ako nagkakamali. Ayan. So sa kabilang side, meron itong hazard switch. Good thing, nilagyan na nila na separate na button. Ito yung off ng lights, park light, and yung on ng headlamp, no? Electric start and full switch. Ayan. So, ito nga yung sinasabi ko, yung upside down port niya hindi naman doon kalaki yan. So, maliit lang po yung upside down. Pero again, upside down port, malaking bagay yan, no? Ordinary lang yung sisian. Okay. So, yung digital gauge panel hindi natin makita kung ano talaga ang kanyang display, no? Pero magpa-slide tayo ng picture para magkaroon kayo ng idea. Pero good thing, fully digital na siya, di ba? So, kumpara natin sa mga kalaban niya na budget sports na analog pa. Ayan. So, meron siya dito nga mode, button, and clear button. Okay? Yan yan. Tapos USB outlet dito sa kanan. So, hindi ka na magpapakabit. Pwede ka na agad mag-charge ng iyong telepono basta meron kang cellphone holder dito. Okay? So, ito pa ang gustuhan ko dito mga brothers. Yung kanyang camelback na tangke, no? Napaka-bold o brusco, no? Gubas. Gubas na sabi ko para ibang words na yun. Tama ba? Pero para sa akin, ang ganda ng edges niya, no? Yung pagkakahulma niya, no? So, pagka talagang bagay na bagay sa hita ko, ayan, no? Yung pagkakahulma niya talagang sporty. At saka nandito na yung pinakatangkap mo, no? Hindi na hassle
magpagas. Hindi ka natatayo, alisin mo lang to, dito yung wallet mo, so napaka-convenient. Alam mo nga, Italy o INC. Ayan, design in Italia, o di ba? Nilagyan pa ng ganito ng motor stars ang kapa, no? Parang Ducati ko. Bye, have a great time.